at hindi. Tama ba? Sa inyong magkakapatid, basa mo kung sino ang matured o hindi. Yung iba, hindi na amen. Ano? Diga? Halata, kumbaga, sa pananaw pang tao, halata mo sa magkakapatid, yung may bait na. Tama ba? At yung wala pang kabait-bait. Pagdating po sa tinatawag na spiritual na buhay, pagdating sa relasyon sa Diyos, halata mo na yung may bait sa Diyos. Ano? At ating makikita ano yung karakter niya, ano yung ginagawa ng taong matured. Kasi halata mo rin naman yung ginagawa ng taong hindi matured. Tama ba? So yun po ang ating pag-uusapan ngayong umaga, yung aplikasyon. Paglalapat. Since maturity ang ating ilalapat, what we can expect sa taong matured. Tama ba? At napakarami hong pwedeng huguting karakter sa Bible, pero si Job na ang aking napiling hugutin. Dahil kung kayo nagbasa ng Bible, tiyak na maniniwala kayong si Job ay matured. Tama ba? Matured si Job spiritually. Ang halaga po niyan, mga minamahal. So number 1, nais ko na pong ibigay ang number na puntos natin. In relation to maturity, spiritual maturity, yung bang ang ating bait sa Diyos ay hindi timplahin. Tama? Hindi tunuhin. Hindi panayon. Consistent. Dapat matured tayo sa Panginoon. Tama ba? Dapat mag-mature tayo sa Panginoon. Saan mang dalhin yung maturity? Napakaganda. Sa pamilya, pag matured ang mag-asawa, matured ang magkakapatid, maganda. Lalo na kung matured ka sa Panginoon. Yan po ang napakaganda. Ano ho? Kahit nga yung kinalabaw. Halata mo yung hindi hinog na matured. Kundi nakalburo lang. Ibang kainin. Gusto ko pa naman yung kinalabaw. May sunga yan Yeah? Pero pag kinain mo, halata mo yung hindi hinog yung hininog lang sa pilit. Halata mo yan Kaya maganda ang matured sa Panginoon. Okay, number 1, report of application. Report of application. So, automatic pag sinabi application, maturity na yun, paglalapat ng maturity. Tingnan niyo po, ano po ang report kay Job? Ano yung ulat kay Job? Verse 1, tingnan niyo po ang verse 1. There was a man in the land of Uz. Tinignan ko po yung commentary dyan, napakahabang bagtasin ng salitang Uz pa lang. Napaus na ako, hindi ko nakinaral. Ano? Ang mahalaga kasi yung si Job ang ating kukunin. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was, tingnan niyo po yung report ng matured. Ito po yung pagpapakilala ng isang taong matured. Are you with me? Yung grown up in the Lord. Yung matatag sa Panginoon. Yung kapit sa Panginoon. Yung may bait sa Panginoon. Ito yung report. Are you with me? Ang sabi, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Yan ang report ng matured. Anong ibig sabihin natin? Pag sinabi pong perfect and upright, a man who habitually feared God. Alam niyo po, matured? Yung sanay sa takot sa Panginoon. Ano? Ibig sabihin ang matured, mga kapatid, ang talagang malago
Talagang may bait sa Panginoon. Alam niyo sa totoo na ang may takot sa Panginoon, hindi mo na kinakailangan bantayan lagi yan. Kung gagawa ng kalukuhan. Dahil ang kanyang pagkatakot sa Panginoon, yun ang magugwardya sa kanya. Dahil ang maturity hindi lamang sa paningin ng kapwa, lalong nasusukat ang maturity mo pag nag-iisa ka lang. Tama ba? Your fear of God will guard you not to do evil. Tama ba? Yung iba kaya pino ang galaw, may nakakakita eh. Pero mas maganda at masusukat ka pag ikaw lang. Ano ang ginagawa mo pag nag-iisa ka lang? Tama ba? Tama ba? Ano ang ginagawa mo sa Facebook mo? Sa mga panurin pag nag-iisa ka lang? Anong binabasa mo pag nag-iisa ka lang? Madaling maging ayos sa paningin ng tao. Pero ang matured, kahit nag-iisa ka. Tama ba? Tingnan niyo ba sabi? There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Perfect and upright. A man who habitually feared God and obeyed all His commandments. Are you with me? Yan ang report ng matured. Actually, ang nagsulat po ng Job, nung tinitingnan ko po yung mga sinasanggunian kong iba, marami nagkakaisa, ang nagsulat ng Job ay si Moises. The oldest book in the Bible, Job. Ngayon, ang report ni Moises, ang ulat ni Moises, kung bakit nasasabi natin si Job ay matured, yan ang ulat niya. Ang tawag dyan sa kanya ay perfect and upright. That means a man who habitually feared God and obeyed all His commandments. Are you matured? Are we matured? Tayo ba'y sanay sumunod sa Diyos? O sanay sumaway sa Diyos? Are you with me? Yan ang report. Yan ang report. Merong isang tao na ang pangalan Henry sa lugar ng Marcelino. Siya'y taong walang katakot-takot. Sabi dyan, a man who habitually feared God and obeyed all His commandments. Like Zechariah and Elizabeth, he was righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Yan ang ulat. Pwede ba tayo mabilang doon sa ulat na yan? Salamat po. Di ba? At ano pa ang sabi? Feared God. Feared God. Had Him in continual reverence as the fountain of justice, truth, and goodness. Si Job, ang ulat sa kanyang pagiging matured, siya ay laging gumagalang sa Diyos bilang pinanggagalingan ng katarungan, ng pagiging totoo. Alam sa totoo na, mga kapatid? Kaya ang hypocrisy na mamayagpag sa buhay ng tao, walang takot sa Diyos. Ang daling magsinungaling nang walang galang sa Diyos. Sa totoo na, lalo pag masusukol ka at mapapahiya ka, ang daling magsinungaling eh. Bakit? Mas takot ka sa tao kaysa sa Diyos. Tama ba? Pero itong tao, ang report kay Job, siya matatakot sa Diyos. Pakilagay nga sa Tagalog. Yan talata natin. Kabalik na tuloy.
May isang lalaki ito sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking yun ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos. Yan ang report sa buhay ni Job. Kaya siya matured. Ang may takot sa Diyos, matured. Amen? Kaya mga kapatid, kahit ang ganda-ganda mo, may nalialigid sa iyong unbeliever, hindi mo basta papatulan yun. Natatakot ka sa Diyos. Tama ba? May sweldo ka, hindi mo papakalman yung sa Panginoon. Bakit? Natatakot ka sa Diyos. Tama ba? Pinagbabawalan ka na sumimba dahil ang mga pandemyang ito. Tapos kung ano-ano pa nangyayari, hindi ka ba sa maniniwala? Bas natatakot ka sa Diyos. Tama ba? Mas makikinig muna ako sa Diyos. Bakit? Mas takot ako sa Kanya. Yun ang matured. Takot muna sa Diyos bago sa sasabihin ng tao. Yan ang matured. Ngayon, kung takot ka sa tao, isa kang ipokrito. Bakit? Ang daling magsinungaling pag takot ka sa tao. Pero mahirapan ka magsinungaling pag takot ka sa Diyos. Tama ba? Dear God had him in continual reverence as a fountain of justice, truth, and goodness. Ay po ang mabuting tao? Naka. Ang mabuti yung tao, yung may takot sa Diyos. Kasi yung may takot sa Diyos, mabuti yan, lagi. Hindi pag nasa mood lang. Maraming tayo moody ang pagiging mabuti. Pero if you have reverence for God habitually, you will have goodness also habitually. Kaya may sabi mga taong timplahin, ay pagka walang problema, mabait. Pagka may problema, masungit. Tama ba? Dapat ang timpla ng ating pagkatao nasa Diyos. Dahil tayo takot sa Kanya. Tama ba? Ayun that's the report of maturity. Ano ba sabi? Verse 1 pa rin. At natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Yan ang matured. Humihiwalay. Hindi yung nag-i-invite. Tama ba? Uy. The report of application. Yung maturity, yung paglalapat ng maturity, yan yung ulat. Ang tao palang matured ay, ano ulit sa Tagalog? Lalaking yaon ay sakdal. Hindi ko ibig sabihin walang kasalanan. Matured. At matuwid. Natatakot sa Diyos. At humihiwalay sa kasamaan. Amen. Yan ang report of maturity. Number 2. Alam niyo ba? Gusto niyo ba ng blessing? Gusto niyo ba kayo pagpalain ng Panginoon? Huwag ka nang tumaya sa wedding. Huwag ka nang tumingin sa guhit ng iyong palad. Basahin mo lang verse 1. Ang sumunod na sa verse 1 ay maganda ng kapalaran. Kanya po ang verse 2. At may ipinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Walang family planning. Sa totoo na po, nirecognize niya, sabi niya, yun ay galing sa Panginoon. Number 2 ay riches from application. Kaya tayo lumago sa Diyos.
Mag-grown up tayo sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi madamot sa matibay at may bait sa Kanya. Tama ho ba? Sabi po diyan, may pinanganak sa Kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Actually, mga kapatid, dadagdagan pa ng 10 yan. Iniisip ko lang, sino ko ba yung inahin pa nito? Yung pagkayan dati? Tingin ko, hindi na ano. Bakit? Parang sinumpa na yata yung dati. Ano? Kasi nagalit ng nagalit. Kung may magtapat pa sa pwede nangyayaring yan. Alam mo kung bakit nagalit yon? Hindi makadais. Paano ka naman dadais doon yung langibing-langibin? Hindi ka? Sugating. Isa sa ikinayayamot ni Job, kay Job, hindi siya makadais. Hindi makalambing. Bakit? Ay amoy naknak. Tingnan niyo po ang mga pagpapala. Verse 3. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa. 10 anak? 7,000 tupa? Alam, ito yung, ako iniwala, ito yung dalisay na pagpapala. Hindi tama sa loto. Hindi galing sa kamag-anak. Lalo namang hindi galing sa kapitbahay. Ito'y bunga ng kanyang pagiging matured sa Panginoon. Tama ba? Tanyo ha, sabi, ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo. Tandi na yun. 7,000 tupa. Siguro kailangan niya nito ng ilang hektarya kaya ang lupa nito. Kaya imagine mga kapatid, ganong yaman ito. Baka mahina dito ang 20 hektarya. Mahina yun. Mahina dito ang 100 hektarya. Mahina yun. Kaya nga may mga tauhan siya eh. Kaya nga tingnan niyo naman ang mga anak niya, pumista na ng pumista. Yun, namatay tuloy. Tama ba? Ano pa? At 500 magkatuwang na baka. Ay magkatuwang, di 1,000 din. Aba, kung merong magkatuwang na 500 baka, yung dalawa, iba na eh. Ibang usapan na yung ay merong nga 5, ay iwi. Di ba? Ay are, yung kayo magkaroon ng dalawa, yung sarili mo. Ay imagine mo kapatid, 7,000 tupa. Iba tupakin ay wala pa eh. Di ba? Ano pa? 3,000 kamelyo. Matindi yung kamelyong yon. Noon, ayun ang sitahin noon. Kasi wala pang truck. Oo. Tignan niyo ba yung wise men nung pumunta sa Jerusalem? Kamelyon dala nila. Dala sa kanila. 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae. Ay, nanganak pa yun, hindi pa nasulat. Tama? Bakit? Balikan mo ang verse 1. Ako po yung iniwala, isa sa hugot ng bakit siya pinagpala. Dahil siya matured. Mapapagkatiwalaan kasi siya. Hindi siya yayabang. Hindi siya dadamot. Hindi siya magbiging feeling like somebody. Ang may bait sa Diyos, pwedeng pagtiwalaan ng Diyos. Nang maraming pagpapala sa lupa. Bakit? Matured to. Pinagmamalaki siya ng Diyos eh. Kay Satanas, napansin mo ba si Job? Walang katulad niya sa ibabaw ng lupa. Tayo kaya ipagmalaki din ng Diyos? Nakikita mo ba si Eric? Walang pinakataong mayamutin sa lupa. Di ba? Nakakahiya nga. Kalahin mo, ibig sabihin talaga, ang Diyos talaga kitang-kita tayo. Di ba sabi, napansin mo ba si Job? Napansin mo ba si Job?
Walang katulad niya. Tinitingnan talaga niya tayo. Kaya huwag kang magtatago. Huwag kang hambog. Huwag kang magsisinungaling. Binabantayan niya tayo. Tama ba? At siya ang magre-report itong si Job na ito. Matured. Siya na taong matuwid, matatakotin sa Diyos. Kaya hindi mo na kinakailangan, ilagay ang iyong sarili sa Facebook para ma-recognize ka. Ang mahalaga ang Diyos ang nagre-recognize sa iyo. Tama ba? Okay, ano pang may kita na? Sabi pa doon, at 500 asnong babae at isang totoong malaking sangbahayan. Bakit? Bukod sa 10 anak, kaya ka namang alagaan yon ni Job, yung 7,000 tupa? Siguro ilang kaya ang kanyang katulong doon? Diyan sa Luisita ba yun? Nakadaan kami diyan. Ang lawak pala niyan. At ang daming tenant diyan. Nagkang-aanak-anak na ang iba doon. Hindi lang yung kanilang inaalagaan ang nanganak, pati yung nag-aalaga. Nanganak na din ang nanganak. Kaya imagine mga kapatid, ito'y malaking sambahayan na nilingap ng Panginoon, pinagpala ng Diyos dahil ng kanyang magandang ulat. Kaya kung gusto niyong pagpalain, hindi na kinakailangan magloko. Ang kailangan natin ay magtino. Para kayo pagpalain, ang kailangan natin magtino, huwag magloko. Tama ho ba? Ngayon, saan matino? Sa Diyos. Mag-mature tayo sa Diyos. Tama ba? Hayaan natin ang Diyos ang mag-ulat, mag-report na walang katulad nitong si Job sa lupain ng Uz. Kaya siya ang pinakamayaman sa lugar doon. Pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos. Pantatlo, not only report of application, riches from application, remonstrance of application. Ito ang po ang problema, mga minamahal. Alam niyo, merong hindi natutuwa sa atin kapag tayo'y nagmamatured. Are you there? Tingnan po natin ang verses 6 hanggang 12. Isang araw, one day, I saw, nakakita. Isang araw nga ng mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon. Ang mga anak ng Diyos diyan, yan ay mga angels. Na at na si Satanas ay naparoon din naman sa kasama nila. Kalaan mo, si Satanas napunta rin sa presensya ng Diyos. Tapos ang anak ng Diyos hindi makapunta. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Na magagay sumabgot si Satanas sa Panginoon, ba'y nakikipag-usap kayo? Maroon may pag-dialogue sa Diyos. At sabi, pagparuot pa rito sa lupa. At sa pagmanhik manaog doon. Talagang, he's like a roaring lion. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa. Nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos. Kita niya, inulit-uli ng Diyos yan. At humihiwalay sa kasamaan. Nang magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? May naiinggit sa mature. Tatandaan ninyo. Are you with me? Pwedeng hindi si Satanas yon, pero kasing espiritu ni Satanas. Tama ba? Oo. Yan ho lang ang ating medyo paghandaan sa buhay na ito. Tama ba? Kung ang Diyos ay tuwang-tuwa na ikaw ay may bait sa Diyos, may kaaway namang mamamatay sa inggit sa iyo.
Tama ba? Okay. Kaya mga kapatid, life is not without problem. Merong tao na hindi tuwa na ikaw ay lalago sa Panginoon. Merong persona. Ngayon sabi, verse 10, hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Kaya naman siya ikay naglilingkod sa iyo. Ay, sino man ang hindi maglilingkod sa iyo? Ay, lahat na nasa kanya. Tama? At mamaya makikita natin ang ganda ng matured talagang buhay. Hindi lang sa panahong meron maglilingkod. Are you with me? Tama ba? Ang nais ko lang pong pinapansin sa inyo mga kapatid dito, huwag na kayong ma-surprise bakit may nakontra sa inyong buhay. Noon pa yan sa panahon ni Job. Tama ba? Huwag na tayong magulantang. Bakit kung kailan ako'y nag-iigi, kung kailan ako'y nagpapaka-matured sa Panginoon, para may humihila sa aking huwag pong ituloy. Meron talagang hihila. Tama? Alam mo, kalimitan ng humihila sa atin sa paglago sa Panginoon, yung ayaw lumago sa Panginoon. Dahil ayaw nilang lumago, ay di ayaw ka rin nilang lumago. Ayaw niyang masapawan. Tama ba? Mga kapatid, huwag ko kayong papayag. Natitigil dahil lang ng merong pumipigil. Are you with me? Huwag kayong papayag na tumigil nang magkaroon ng magandang bait sa Diyos nang dahil lamang na may masamang bait sa Diyos. Sabi niya, verse 11, ngunit pagbuhatan mo siya. Oh, yan na. Nang iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Napasigaw ng praise the Lord. Pero tatandaan ninyo, hanggat ayaw ka pa ng Diyos na mawala, hindi ka kayang galawin ni Satanas. Tama? Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. So, kaya mga kapatid, mas matakot tayo sa Diyos kung tutuusin. Huwag doon sa mga taong humihila sa ating pababa. Huwag tayong matakot maging sa movement ng government. Huwag tayong matakot yun masyado. As long we comply, ginagawa natin yung pagsunod, huwag kang matakot. Kahit sa COVID, huwag kang matakot. Ang katakutan mo kung ang Diyos ang bumitaw sa'yo. Hanggat ang Diyos hindi pinapayagan sa Satanas, hindi pinapayagan ng COVID, you have nothing to be afraid of. Pero pag ang Diyos ang kinalaban mo, wala ka nang dapat katuwaan. Tama ba? Are you still there? We don't ignore COVID. But the more we don't ignore God. Tama ba? Okay, ngayon. Huwag mo lang gagalawin. Sige. Your prayer request granted. Bakalain mo yan. Satanas na nananalangin. Answer prayer pa. Kristiyano, manalangin kayo. Tama? Oh. Then number 4. Para ambisyon natin ngayon ito Rainstorm of application. Ito na.
Ito ang inyong paghahandaan. Dahil permitted na si Satanas sa buhay ni Job. Minsan may mga pagkakataong inuungot ka ni Satanas at papayagan ng Diyos. Are you with me? Kaya mga minamahal, be strong in the Lord. Grow in the Lord. Hindi ang dagat ay laging panatag. Yan ay aalon din. Hindi laging ang ulap ay laging maliwalas. Isang araw yan ay didilim. Hindi laging ikaw ay may magandang kalusugan. Kaya gunagunahin mo na ikaw ay malakas pa sa pagpupuri sa Diyos. Dahil hindi laging magandang yung boses, hindi laging magandang yung panglasa. As long na pinagkakatiwalaan ka pa ng Diyos ng lakas at buhay, use it for His glory. Dahil papayag isang araw na pakialman ka ni Satanas, ang Diyos. Ngayon, kumbaga sa isang prinsipyo ng mga guyam. Are you with me? Nung tag-araw, hindi nagsimpan ng makakain pagdating ng tag-ulan. Anong kakainin mo panahon ng tag-ulan? Kapag wala pang pagsubok, mag-ipon ka ng lakas sa Panginoon. Are you with me? Kaya, mga kapatid, you're not wasting your time reading God's words. You're not wasting your time praying to God always. You're not wasting your time. Even you're here every Sunday. Why? Papayagan ng Diyos isang araw ang problemang hindi mo kayang dalhin. Ayun, man. At saka kangangal-ngal. Pero kung nagsasimula pa lang, pinagyaman ko ang iyong salita ng higit sa aking pagkain. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kung tayo mga batid, sa panahon ng ang ulap ay maliwalas pa, ay nag-iipon ka ng lakas. Sa panahon ng dagat, ay mapanatag pa, nangingisda ka. Kaya pagdating ng alon, okay lang, napaghandaan ko yan. Are you with me? Eh kung ngayon pa lang, hilahin ka ng sumimba. Nung wala pang ang COVID, eh hilahin ka ng sumimba. Di lalo na ngayon. Tama ba? Are you with me? At itong tatandaan ninyo, ang pagiging matured hindi sa panahon lang na walang problema. Mas nakikita ang maturity mo pag may problema. Kaya nga paglalapat, halata mo ang taong matured sa kanyang ginagawa. Halata mo rin naman yung hindi. Tama ba? Ano yung rainstorm of application? Tingnan niyo po, nag-go signal ang Diyos. Kung babasahin niyo po ang Job, medyo kumupo din si Job. Oh, kaya walang taong malakas, kundi magtiwala talaga sa Diyos. Are you with me? Tingnan niyo po ang sabi ng verse 13. Are you there? Be ready, be ready, be ready. Mga kapatid, minsan papayagan ng Diyos ang problemang darating sa iyong buhay na hindi mo alam. Kaya paghandaan. Sabi nga na isang mga ngaraling, ang taong nakakaalam ng banal na kasulatan, hindi na nagugulantang sa nangyayari sa sanlibutan. Kaya puro tayo tili. Kung ano-ano kaunting problema, ikaw ang malaking problema kung tutusin. Tama ba? Okay, tingnan niyo po ang mga, alam niyo po mga kapatid, ang tindi, habang binubulay ko, ang tindi ng ragasa ng bagyo ng buhay ni Job. Matindi.
alam nyo, ang malupit dito, halimbawa itong worker, Pastor, si Kuya Alfred, may babaeng iba. Oo, natatapos-tapos pa lamang dumating si Desmond sa akin, Pastor, si Henry, meron ding ibang babae. Sunod-sunod ho ang ulat na hindi ho simpleng problema ang dala. Pero nakakatuwa si Job, mature. Tingnan niyo po ang verse 13. At nangyari isang araw, nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae nagsisikain at nagsisinom ng alak sa bahay ng kanyang kapatid na panganay. Yang mahirap yung mga anak, inom ng alak eh. Kaya nadali mo tuloy. Verse 14, na dumating ang isang suko kay Job at nagsabi, ang mga baka, ilan ba yung baka? 500 magkatuwang. Ayan o, ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisabsab sa siping nila at dinaluhong ng mga sabeyo. Hindi pa pa-affiliate, hindi pa sibayo. Dinaluhong ng sabeyo at pinagdadala. Ninakaw pala yun. Oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan, pati yung bantay. Mahirap din nga yung magbantay. Nadadamay sa binabantayan. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Unang trahedya, ubos ang 500 magkakatuwang na baka. Ano kaya ang Ninong Uni? Ilang magkatuwang yung alaghan ng Ninong Uni doon? 4. Sino dito ang may magkakatuwang na baka? Parang kayo yata ang magkatuwang. Okay, ano pa sabi ng verse 14? 16? At samantalang, verse 15? Tama. 16 na. Samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba. At nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa. Ilan yung tupa? 7,000. Ala, ay lugi ang business ni Job. Diga? Kung ano kaya? Kung kayo yon. Kung kayo yon. Lalo kang hindi sisimba. Bihin ko sa iyo. Oh! Bihin ko sa iyo. Tama ba? Siguro'y ang iyong ngusay mapapagsabitan ng kaldero. Saka mamaktol sa Diyos. Baka sabihin mong, ito pa ang dulot ng aking pagtatapat sa iyo, Panginoon. Walang ganong espiritu si Job. Matured. Yun ang aplikasyon ng matured. Tama ba? Yung iba, kapag hindi magampanan yung dapat yung gampanan, nang dadamay ng iba. Dahil hindi niya kaya gawin yung dapat niyang gawin, mangdadamay ng iba. Tama ba? Tingnan po ang sabi ng Bible. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan. Kalahin pati bataan. Kaya isang malaking bayan ito eh. Malapit ito sa may Sambales. Ano? Sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang masaysay. Wala na ang magkatuwang na baka, 500, 1,000. Wala na ang 7,000 tupa. Paano ito? Linggong-linggo pa naman. Ano ibig sabihin sa inyo mga kapatid? May rainstorm sa aplikasyon, sa maturity. Are you with me? Kaya wag kang magsasalita ng kalami kung sino ka ngayon.
Siya nag-aakalang nakatayo ay mag-ingat, baka siya'y mabuwal. Matakot tayo sa Panginoon. Kaya lagi natin sabihin, ako'y nakakapagpatuloy sa awa at biyaya ng Diyos. Ako'y nagagawa ko yan dahil ang awa at biyaya ng Diyos. Ako'y nakakapag-preach dahil hindi ako magaling. Pinapayagan pa lang ako ng Diyos. Nakakaroon ako ng magandang trabaho, nagkaroon ako ng maraming ganito dahil ang awa ng Diyos. Kasi pag nagyabang ka, may rainstorm. Are you with me? Tignan niyo po, sabi, verse 17, samantalang siya nagsasalita pa, kalain mo yun, talagang walang katitigil ang pagsasalitahan ng mga ito. Ay dumating naman ang iba at ang sabi, ang mga Kaldeo ay nangatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo. Ilang kamelyo yan? 3,000. Tama ba? Baka kayo may kay relax na relax, pastor. Wala naman silang dadaluhungin sa akin. Ay, yung spiritual life mo. Yung kagalakan mo sa Diyos. Tama ba? Kaya nga, huwag ka lang masaya sa Diyos, huwag kang pipiho, pwede kang palungkotin ni Satanas. Lalo pag permitted ng Diyos. At ang masama nito mga kapatid, paano pag dumating ka doon? Tatayo ka bang mag-isa? O mandadamay ka na? Tama ba? Ano ba sabi diyan? Samantalang siya nagsasalita pa, dumating naman ang iba at nagsabi, abang Kaldeo ay nagtatlong pulutong o dumadalong sa kamelyo at pinagdadala o at pinatay ng talimang tabak ang mga bataan. Dahil bataan na damay. At ako lamang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Di ba sunod-sunod? 7,000 tupa. 500 baka magkatuwang, 3,000 kamelyo. Ano pa? Verse 18. Samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanyang kapatid na panganay. At narito, dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Ubos na ho yung sinabi ng verse 2 and 3. Are you with me? Amen. Kaya ang ipunin mo ay ang lakas sa Diyos, hindi lang yung bagay ng lupa. Si Job ho, pinagpalat, nakaipon ng bagay ng lupa, pero ang una niyang naipon, yung kanyang pagtatapat sa Diyos. Yung kanyang matinong utak sa Diyos. Yung kanyang matinong bait sa Diyos. Kaya dito tayo magtatapos. Number 5, in the last, resolve to application. Resolve to application. Mga kapatid, anong ibig sabihin? Sa panahon ng bagyo, anong gagawin mo? Sa panahon ng matitindi at mabibigat ng problema, ito si Job. Are you with me? Ito si Job. Ano sabi niya? Yung response niya do sa verse hanggang 19, nang magkagay bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo. Ba, naghahanda na si Brad. At nagpatira pa sa lupa. Tingnan nyo ha? At nagpatira pa sa lupa at sumumba. Amen? Are you with me? Yan ang matured. Yan ang matured. Tama ba? Hindi ho birong mawalan
ng 7,000 tupa. Tama ba? Hindi ubirong mawalan ng 3,000 kamelyo. Hindi ubirong mawalan ng 500 magkatuwang baka. Lalong napakabigat mawalan ng sabay-sabay na 10 anak. Ano ngayon ang dahilan mo para maging valid na hindi ka nasusunod sa Diyos? Tama ba? May kaya na bang alisin ang Diyos sa iyo na 7,000 tupa? Amen! Meron ka bang 10 anak na kayang kunin ng Diyos na sabay-sabay? Minsan, dinadahilan mo pa yan para hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Ayaw niyo po mga batid, kung kayo nag-iingat sa inyong pamilya, bakit? Wala ba akong karapatang ingatan din ang pamilya ko? Tama ba? Ako yung may pamilya, ako yung may anak din. Pero isinasagasa ko ang pamilya dahil isinusunod ko ang Diyos ng higit sa lahat. Ngayon, kung anak mo, hindi ka masimba dahil ang anak mo. Buhay pa yan, hindi ka na makasimba. Di lalo pagpatay na yan. Tama ba? Tapos makakakita ka kung sino ituturo mo. Ang ituro mo, yung katuwagan ng iyong pagkatao. Hey, are you listening? Wala akong tubig dito. Dahil kung meron, hindi ko ipapahamak ang anak ko. Pero doon lang isagasa ko yan para sa gawa ng Diyos. Ano mas sa totoo na? Ang sarap niyo membro. Halimbawa kami ang tumigil. Ano kayo mangyayari sa gawain? Kaya magpasalamat nga kayong pastor nyo nagpapatuloy. Tama ba? Tama ba? Kayo lang ba may pamilya na hindi nag-iisip itagoy ng pamilya? Meron. Ako meron. Tama ba? Kayo ba natatakot? Mas lalo ako! But I'm keeping on fighting. Keeping fighting for God's glory. Ay kung buhay pa nga yung anak, may duwag ka na. Tama ba? Ilalo kung patay na yan. Kaya let me challenge you. Prove the sincerity of your maturity. Hindi lang sa panahon na meron ka. Hindi sa panahon lang na wala tayong problema. Lalo kang tumingkad sa Diyos. Patunayan mo ngayon na may problema tayo. Pero kung hindi mo kayang patunayan yan, bunganga ka lang. Puro ka bunganga lang. Are you with me? Let's prove that. Last Wednesday, may sakit na ako. Pero alangan naman pag-preaching ko yung dalawang yan. Mas mukhang may sakit pa sa akin. Totoo yan, si Henry may sakit yan. Nung last, sabi ko, ako magpe-preach yan. Sabi nga ng aking asawa Dati, dati naman sila nagpe-preach. Ba't di mo sila pag-preaching? Kasi buhat na magka-COVID, ikinamit ko ako ang challenge. Kaya meron tayong daily Bible study, di ba? Ngayon, may sakit sila. Sa tatunan nyo ba ng Wednesday? Ako, sabihin ko sa inyo. Kita niyo ang bilis ng ating preaching ng Wednesday, hindi nyo ba napansin? Gusto ko na lang magbasa nun. Sa sama ng lasa. Pwede na ako magsabing hindi Are you with me? Wala ba akong karapatang hindi mag-preach? Meron. Pero ginagawa ko pa rin para sa Panginoon. Dumating ang linggo,
himatlugin pa rin itong dalawa. Hindi pa rin ako malakas. Kaya lang ako sumigaw eh. Bakit? Tinutulugan niyo ako eh. Nag-aalalay na nga ako ng lakas eh. Ginuguna-guna ninyo ako pagkakataon. Anong nangyari? Nabahinat. Alam, sabi sa akin ng mga aking asawa, Dade, alalay lang ang preaching. Baka mabahinat na naman. Hindi, pag nandito na, wala na yan. Mamaya na ulit pagbaba. Iinom na lang ng mag-asawang gamot. Ako natutuwa ito sa ating taga Mindanao. Ramdam ko yung kanyang malasakit. Pastor, tinula lang yan. Kaya ako nagpahanap ng manok. Si Ma'am Mars, panay din ang balita sa akin. Salamat po sa inyo. Sa inyong mga panalangin, ako'y magaling na. Anong hamon ko sa inyo? Huwag lang tayo puro bibig. Tama ba? Duwag naman. Huwag lang tayo puro ganun. That was challenging. Be resolved sa pagsunod sa Diyos. Tama ba? Resolve. Pag sinabing resolve, determined. Nawalan ako ng 7,000 tupa. Nawalan ako ng 3,000 baka. Nawalan ako ng kamelyo. 500 baka magkatuwang. Nawalan ako ng 10 anak. Anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo ngayon? Hey? Tama ba? Anong gagawin mo yun? Buwara tayo. Halimbawa si Jerome. Oh, gwapo! Bit nawala! Di ba? Alam niyo pa ang sagot ng verse 21? Sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Yan ang mahusay kay napaka-matured ni Job. At hubad na babalik ako roon. Kaya tatandaan ninyo ha, lahat ng nasa iyo, pinagtiwala lang sa atin. Kaya minsan ang laki na takot natin sa mga nangyayari. Kasi akala mo iyo yan. Hindi iyo yan. Kaya matured si Job, ang bigat-bigat nangyari. Bakit? Ibinigay sa akin ng Diyos, kaya din niyang kunin. Pero kung lahat ng nasa iyo, akala mo iyo nga, ang sakit niyan pag kinuha. Tama ba? Opo. Kaya tunay na matured, dapat nakikita mong pinagkakatiwalaan ka lang ng Diyos. Hindi iyo yan. Are you with me? Kaya tuloy lang ang lingkod. Amen? Linggo-linggo nandito pa rin. Tama? Walang katuy-katwiran. Kung talaga ikay matured, there must be a report. Tama ba? Resolve. Ano pa sabi ng verse 22? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job. Ni inari mangmangmangang Diyos. Sinamba nga niya lalo pa ang Diyos eh. Tingnan niyo po ang verse, 9 and 10. Dito po tayo tatapos Tagalog, pakilagay neng. Yan. Nang magkagay sinabi ng kanyang asawa sa kanya. Yan pa mabigat. Tingnan niyo ha? Nawala na nga ng 7,000 tupa. Nawala na nga ng 500 magkatuwang na baka. Nawala na nga yung 3,000 kamelyo. Nawala na nga yung, ano pa yun? 10 anak. Ay, ito pang si Mrs. Ay, tunay naman.
Ayan ang sabi ng misis ni Job. Na bagay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Mag-quit ka na. Salamat po ng aking asawa, hindi gayon. Siya nga ini-encourage ko. Kasi alam niyo ba, mahirap po ang pastor's wife. Kasi ang pastor's wife, absorber ng problem ng pastor. Minsan wala ho kasing pwedeng basta pagsabihan ng problema, ng bigat, ng kalooban ng pastor, ang nasasabihan ay ang asawa. Tama ba? Pero hindi naman ho laging malakas ang asawa. Tama? Kaya ito ha, wala kang karapatang mahalin ang pastor mo kundi mo mahal ang asawa ng pastor. Hindi magiging totoo ang pagrespeto mo sa pastor mo kundi ka marunong rumespeto sa asawa ng pastor. Huwag nyo lang akong pabe-birthdayin. Pa-birthdayin nyo rin siya. Pag maglulume, siya na lang. Di ako mahilig dyan. Ayun rin, napansin nyo ba natin yun? Ano, sabi diyan, nang magkagay, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos. Kalain mo yan. Itakwil mo ang Diyos. Kita mo yan ang iyong buhay. Ano ka nangyari na sa iyo? Minalas ka na. Ganyan ang maraming mabababaw ang utak sa Diyos. Gusto lang ay blessing. Gusto lang ay happiness. Gusto lang ay siesta. Pero pagdating sa problema, itakwil mo na yan, Diyos na yan. Are you with me? Hindi yun ang matured. Resolve. Kahit sa panahon ng dilim, sa mata panahon ng unos, dapat naandong ka lalo sa Diyos. Tama ba? Lalo kang manganlong sa Diyos sa panahon ng unos. Lalo kang manganlong sa Diyos sa panahon na nagngangalit ang karagatan. Because Christ is the master of the sea. Are you with me? Verse 10, ano sabi dyan? Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita, naggaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Hindi matured na babae. Hangal na babae. Ano ba yung salitang hangal? Balang bait. Oh. Kaya kayo mga lalaki, ipagtatanong-tanong din ninyo yung inyong nililigawan. Tama? Kasi sa pag-aasawa, mga minamahal, hindi naganda ang pagsasamahan. Hindi labyok ng katawan ang pagsasamahan. Ugali ang pinagsasamahan. Totoo yan. Ay may problema dyan sa buhay pamilya, hindi nawawala. Hindi nawawala yan. Kaya dapat mag-matured sa Panginoon. Ang maganda kay Job, matured siya. Ay yung misis niya. Kaya dapat pareho nagmamatured. Tama ba? Both side dapat nagmamatured. Lalaki, babae. At yung mga tama, lalaki, babae. Hindi pwedeng mag-asawa yung lalaki at lalaki. Tama ba? Babae at babae. Ano yan? Sampalan? Ispadahan? Kaya mga kapatid, sa totoo na, maging sa usaping pamilya, be sure, mag-ipon ka na ngayon ng maturity hanggat wala ka pa dyan. Dahil magagamit mo yan maging sa pamilya.
Tama ba? Kaya pag binata ka pa, maging palabasa ka ng Biblia. Dalaga ka pa, magpalabasa ka ng Biblia. Amen? Hindi puro Facebook, hindi puro hada, hindi kung saan-saan naroon. Wala naman laman ang utak sa Panginoon. Kaya pag ikay nagkaroon ng relasyon, akala mo ga, puro pulot gata. Hindi. Grasa yan. Hindi puro tamis ang pagmamahalan sa loob ng pamilya. May kasamang pait, lungkot, kaya pag kayo kinakasal, kayo magsasama sa hirap at ginhawa, sa kalungkutan o kaligayahan. Pero pag hindi matured, hanggang ligaya lang ninyo, gusto kayong magsama. Pero sa kalungkutan, iwanan na. Para sa church din. Pag anniversary, magkakasama. Pag sa outing, magkakasama. Pero pag sa panahon ng problema, may banta ang lipunan. Where are you? Hey. Amen? Hindi na nabibilog sa ganyan. Kaya mas alam mo, napaka mapagmarka kong tao. Mas nakikilala ako ang tao, hindi sa panahon ng maalwan, sa panahon ng kahirapan. Amen? Mas nakikilala ko ang tao ng pagkatao, hindi sa panahon na walang problema, kundi sa panahon lalo na may problema. Tama ba? Si Job, ang maganda yung hanaping kaibigan at asawa. Tama ba? Ay wala namang hope ngayon. Yung sugate, meron pa rin. Imagine mo na lang na si Job yun. Ano sabi yan? Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng gaya ng mga pagsalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap pa tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama. Yan ang matured. Hindi naman puro longganisa. Minsan na may fried chicken. Hindi laging masarap ang pang-ulam. Minsan nga walang pang-ulam. Tama ba? Sabi nga sa mga worker, kayo mag-aaral din magluto. Bakit? Kita ko sa samahan ng pag-aasawa, pinagsasamahan din ang pagluluto. Alam nga naman kayo bumili sa kapitbahay. Tama ba? Alam niyo kung kami mag-seminar, ay mauutas sa akin yung guro Tumawa sa akin. Para ako nagle-lecture. May mga practical seminar sa pag-aasawa. Are you with me? Hindi tayo tatanggap ng masama. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Lalo pagka ang aali-aligid sa iyo, unbeliever, naku sabihin ko sa iyo, na-intro pa lang, no! Gumaya ka sa pusa. Not now! Not now! Napaka-skandaluso ng pusang yon. May gagawin lang himalay ingay na ingay. Di ba? Tapos ikaw akitalaan ng pugi. No! Maintindihan. Pagkainaan dyan Believer sa believer nga, pag hindi matured hindi rin maganda Tama ba? Opo. Ay sa pag-ita na lang ng pastor at pastor's wife, meron ding hindi mga pagkakataong maganda. Ay di lalo kong kabiyak, may hitag nga namang hindi maganda. Tama ba? Si Eric yan carried na carried. Tama? Opo.
Tama ba, Kuya Alfred? Kaya si ano, sa pangalan nito, si Sarah, oh, kaganda ng iyong anak. Babantayan mo yan. Pagpapay kay uwa. Pero pag si Eric, wag mura. Tama ba? Kayo mga magagandang babae, makinig kayo ha. Isusumbong nyo sa akin pag may umaaswang sa inyo. Lalo pag unbeliever. Tama ba? Kaya namang mga lalaki, magpaalam kayo. Minsan ay wala ka nang naakay, ikaw pa nagpahina ng naakay ng iba. Tama ba? At sana inyong ligawan, hindi sa cellphone. Irespeto nyo ang mga magulang na inyong liligawan. Puntahan nyo sa bahay. Ipagsibak ninyo. O sibakin nyo ang inyong bebe ananin. Di ba? Hindi ho maganda ng lalaking baptist sa cellphone na nililigaw. Ngayon pa lang itong sasabihin ko sa inyo, wala pa kayong asawa, magpaka-matured na kayo. Dahil we cannot avoid the fact mayroong storm ng ating buhay. Amen? Napakarami ko ng bagyong dinaanan. May dinaanan uli ako. At ako'y iniwala hanggang buhay sa lupa. Walang tapos yan. Tama ba? Kaya, magpakalakas tayo sa Panginoon. And the power of His might. So, spend time reading His words, praying, attending. Napakahalaga po na yan. Napakahalaga po na yan. Isang araw, magbibigay ka ng payo. Hindi ka payuhin. Are you with me? Tabi mo na langin. Mapagpala namin Diyos ngayong